Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagtataka tayo. Bakit po panay bira ngayon ni Ben Tulfo? Dito po sa kanyang kapatid, lalong-lalo na si Idol Raffy Tulfo, no? Bakit po kaya si Idol Senator Raffy Tulfo? Ben Bitag Tulfo. Ito, si Ben Bitag Tulfo, ang pinaka hindi popular na Tulfo. Pero lately, umaabot na sa medyo mataas na. Ito mga views ni Tulfo, tignan nyo. 22,000 lang. Si Ben Tulfo to ng bitag. Ipabitag mo. Yung mga ipabitag mo. 22,000 lang, 48,000. Pero nung binanatan niya, ang kanyang kapatid, nakababatang kapatid na si Idol Senator Idol Raffy Tulfo, ay biglang pumalo. Opo. Opo, si pumalo po sa 100,000. 100,000 na po. No? Buhat nung tinapik niya, binanatan niya ang kanyang mga kapatid. Tungkol muna dito kay Raffy Tulfo, yung pamamahiya umabot ng 427,000. Kaya ginanahan. Ito ulit na namang bitag live. Ito ang pamagat. Mali ng mga utol ko. Di ko mali. Sinong pinagluloko ng mga ito? Yan po ang sinabi ni Lolo Ben Tulfo. Tito Ben lang. Ako sa tingin ko yun. Pero nung nakita ko po yung excuse me po. Yung nakita ko po yung sa anong tawag, yung latest senatorial survey ng grupong Magdalo. Puta, pasok si Ben Tulfo. Sabi ko, kakaiba to. Baka tumakbo to, 2 Tulfo na naman ang papasok, tatlo na ang Tulfo sa Senado. Yari tayo niya. Bagamat natutuwa ako, ito real talk po, natutuwa ako kasi ang lakas ng impact nun yung bira ni Ben Tulfo. Ang lakas ng impact niyan kasi Tulfo siya tapos binibira niya. Hinahamon siya ng mga netizens. Hinahamon siya si Lolo Ben, no? Ay hinahamon siya ng netizens na kayo, kala ko ba pare-parehas kayo? Bakit? Yung binanata niya si nag 427,000 yung views niya. Po siya, syempre si Raffy talagang million yan, 'di ba? Mga views ni Raffy. Nakita niya. Ako lang po yung gumagaya sa mga na hindi kaboses eh. Nakita ni Bitag na malaki pala ang views niya pag binanatan niya ang kanyang mga kapatid. Ang hirap maghanap buhay, wala nagpapakapit, tsaka wala nagpapa-star. Puta, lahat na ginawa ko. In fairness po, maganda po yung mga punto nito ni Ben Tulfo, no? Kahit kapatid niya yan, kasi nakita natin, tupad, no? Mukhang ito mukhang sa kapatid niya yan, dahil Office of Senator, inanuhan Tapos nakalagay, tupad payout. Ano yung kakampi mo? Ganun ba yung kay Tulfo? Kakampi mo ang ayan. Mula po kay Office of Senator. Sabi nila, yung mga kinokoberan daw, yung mga anak daw ni Raffy Tulfo, sabi ng mga netizens. Hindi ko naman po alam kung, di ko kilala yung mga anak ni Raffy Tulfo. Anyways, ganito po yan, no? Yun nga, no, siguro tinatantya niya pag sumikat siya meron ng survey na pumasok siya
pumasok sa Magic 12 to si Ben Tulfo. Kaya hindi po natin alam. Sa isang banda, maganda po yun na ine-expose niya. Pero hindi, yung pag-expose niya, malembot. Hindi po yung kinukundina niya yung mga kapatid. Thank you very much kay RB na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Yung pagkukundina niya, yung hanggang doon lang sa parang trabaho lang, walang personalan. No? Pero ako, nakakatulong yan sa kasi alam naman natin na baka malaki ang posibilidad na si Rapi Tulfo yung maging mahigpit na kalaban ni BP Sara sa 2028, no? Kung hindi ma-expose. Maganda yan na ang nag-expose na yung kanyang kapatid mismo na si Ben Tulfo. Kaya lang nakakakababo po diyan. Baka ma-promote natin na ma-promote si Ben Tulfo, yung pala nagpapa-promote lang. Tapos magiging senador. Ang dami na nating magkakapatid na tandem. May magkapatid na Cayetano, magkapatid na Estrada. Ha? Ngayon, may magkapatid pa na Tulfo. 3 kung sakasakali, no? Kasi nariyan pa si Rapi, tatakbo pa si Erwin. Pag tumakbo pa to si Ben Tulfo, 3 Tulfo na po siya. Ang gulo siguro. Tapos habang nag-hearing, sila nagsagutan magkakapatid. Yun ang malupit doon, nagsagutan sila, no? Kaya lang po, yun na nga baka ginagamit niya lang din na birahin. Marurunong kasi yung Tulfo na yung anong mentalidad diyan, yung mga sikat na sasakyan nila. Anong tawag doon? Ginagamit ni Tulfo lagi yung term na yan. Yung viral, no? Meron silang viral mentality. Kung ano yung viral, sinasakyan itong mga Tulfo na to. Nakakatakot po na maging pinuno kasi pero maganda yung mga punto ron, ha? At ang interpretasyon nga ni Libayan, yung mga sinasabi may sinasabi si Ben Tulfo na against din siya sa mga politiko na wala namang kaalam-alam. Pero dahil yung dala-dala yung apelyido ng sikat na politiko, nananalo. Di ba? Parang talbog din sa pamilya niya yun dahil kung tutuusin, wala pa naman po talagang kahit si Erwin, wala pa rin naman kahit nga si Rafi. Wala pa rin naman napapatunayan na malalaking magagandang mga batas na naipapasa. Pero dahil sa sikat lang yung apelyido, kayang-kayang panalo. No? Kaya mababago yung sitwasyon ng ganyan na yung mga may mga tunay na kakayahan yung mananalo, no? Alam niyo sa two-party system, salan-sala kasi nila kasi kung sa two-party system, bibihira po yung mga dalawa lang kasi dalawang partido lang yung maglalahok. Kaya salan-sala po nila. Tapos sa kasawiang palad, kahit na kapartido natin si Willie Rebilla, pag nanalo si Willie Rebilla, mananalo si Willie Rebilla. Wala kayo dyan. Kahit wala pa sa rating ngayon. Pagpasok niya, mananalo yan. Kaya dapat ipanalo natin si Acosta para labo-labo na sila. Okay, bagamat pabor sa atin, no, mga makasara Duterte yung ginagawa ni Ben Tulfo. Kung ito man ay pinapasikat niya lang yung sarili niya, ano rin na tayo, di ba? Wag rin tayong padala, no? Maganda 'yon. Gamitin lang natin yung kapatid niya. Total, hindi natin ugaling manira ng tao. Kung kapatid niya na naninira, kasi pamilya na Pamilya na yung tapos namimigay din sila ng mga tupad. Ewan ko kung yun yung sinasabi ni Tulfo kasama yung pamilya ni Rafi na namimigay. Samantalang sa una, ganito pa banat ni Ben. Naniniwala naman ako sa aking kapatid nung binaran niya si Senator Aligarda. Nung una daw binaran niya yung sa tupad, yung gagamitin ng mga politiko. Pero dapat daw walk your talk, no? Walk your talk, utol. Hindi natin alam yung ibig sabihin ng walk your talk. Pigilan niya ba yung mga kamag-anak niyang mamigay ng tupad, mamigay ng AIX? O gumawa siya ng batas para ipagbawal yung mga congressman at mga senador na mamigay? Yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Mamayang gabi may abangan tayo kasi sabi ni BP Sara, maglalabas sila ng statement tungkol dyan sa baril na inaakusahan naman sa kanya. Dyan po sa
kingdom ni ano. Anong pangalan? Kay Buloy. Yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.